Straight from the Department of Agriculture, Regional Field Office No. 5, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Alamin ang mga bagong impormasyon, proyekto, pulisiya, teknolohiya at mga kaganapan sa agrikultura sa Bicol. Dito lang sa Umasenso Online. Magandang araw mga ka-Umasenso! Sama-sama nating alamin ang pinakabagong mga balita at impormasyong magsisilbing gabay ninyo tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Tumutok lamang po kayo. Dito lang sa Umasenso Online Season 2 Finale Episode. Ako po si Annalyn Baleza. At ako naman po si Jam Soto mula sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Hello po sa aming mga live viewers worldwide. Napapanood po tayo ngayon ng live sa aming official Facebook page at YouTube channel Department of Agriculture Bicol at Facebook account Agriculture Bicol. Christmas is in the air na nga, Sir Jam. Kumusta kaya ang Christmas preparations ng ating mga ka-Umasenso? I-comment nyo na po yan dito sa ating comment section today. Tayo dito sa DA Bicol, mayroon tayong Christmas tree making and decorating contest. Welcome po kayong lahat mga ka-Umasenso na bubisita dito sa aming Regional Field Office. Makikita po natin ngayon sa loob ng DA compound ang iba't ibang Christmas tree na obra ng ating DA Bicol family. Gawa po ang mga ito sa mga indigenous, earth-friendly, recycled, and agricultural products and materials. Ito ay bilang pasasalamat sa mga biyaya ng Poong May Kapal sa buong isang taon at bilang pagpupugay sa ating mga food heroes ngayong Kapaskuhan. Tema ng pagdiriwang natin ngayon taon, ang Pasko tungo sa sama-samang pagsulong ng agrikultura at pag-unlad ng ekonomiya. Handog na regalo ng DA Bicol sa inyo ang patuloy naming maalab at sama-samang pagkilos, pagkakaisa at paglilingkod tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya sa ating rehiyon. Kaya tara na sa DA Bicol at sama-sama nating ipagdiwang ang diwa ng Kapaskuhan. To all Bicolanos, I enjoin you to watch the DA Region 5 social media program, Umasenso Online, every Monday at 10 a.m. via their Facebook page, Department of Agriculture, Bicol. Be updated on the program, new policies and technologies in agriculture. Kilalanin din natin ang mga magsasakang umaasenso sa agrikultura sa Bicol dito sa Umasenso Online Season 2. Maraming salamat po. Sa ating minamahal na mga magsasaka at mangingisda, sa mga provincial at municipal local government units, provincial agriculturist, city and municipal agriculturist, agricultural extension workers, sa mga katuwang natin sa pribadong sektor, business sector, other key industry players from the different levels of the value chain, civil societies, state universities and colleges, and other government agencies. At sa ating Agricultural and Fishery Council sa regional, provincial at maging sa city at municipal levels. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating mga programa dito sa kagawaran ng pagsasaka upang mas mapaangat natin ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at ang buong sektor ng agrikultura sa rehiyong Bicol. Ngayong taong 2023, samahan niyo pong muli kami sa pagpapatupad ng mas pinalaki at pinalawak na mga proyekto upang ating makamit ang masaganang agrikultura tungo sa maunlad na ekonomiya at pagsisiguro na may pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Bicolano. Maraming salamat po. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng bini ng palay kada ektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin?
kundi ng 40 kg na dami ng high-quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipugnayan sa DA Bicol, kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Nagbabalik ang Umasenso Online. Binabati po namin ang Regional Agricultural and Fishery Council o RAFC Bicol sa pangunguna ni Binibining Bernadette de los Santos. Tinanggap ng RAFC Bicol ang 14 na parangal sa ginanap na National Agriculture and Fisheries Volunteers Day sa Metro Manila noong ika-12 ng Desyembre ngayong taon. Kinilala ang RAFC Bicol bilang Outstanding Achiever Awardee, Outstanding Chairperson si Binibining Bernadette de los Santos, Outstanding RAFC Executive Officer si Ginang Aloha Gigi Banyaria, at Outstanding Secretariat Coordinator si Ginang Gladys Guzman. First runner-up naman ang RAFC Bicol Women's Sectoral Committee at second runner-up ang Climate Change, Environmental and Natural Resources Sectoral Committee. Iginawad din sa Provincial Agricultural and Fishery Council o PAFC ng Albay ang First Runner-Up Outstanding Achiever Award. Outstanding PAFC Chairperson si Ginoong Rene de los Reyes at Outstanding PAFC Secretariat Coordinator si Binibining Arminda Padilla. First Runner-Up Fisheries and Aquaculture Sectoral Committee at second runner-up Poultry and Livestock Sectoral Committee. Samantala, panalo rin ang Municipal Agricultural and Fishery Council o MAFC ng Dimasalang Masbate bilang First Runner-Up Outstanding Achiever Awardee. Outstanding MAFC Chairperson naman si Ginoong Rodito Giog. First Runner-Up Outstanding Secretariat Coordinator Awardee si Ginoong Carlito Pepito. Sa muli, congratulations po at maraming salamat po sa inyong taus-pusong paglilingkod at walang sawang suporta sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa Bicol. Kumusta na kayong lahat mga kaibigan? Naway maayos ang iyong mga kalagayan. Kahit na ano pa ang pinagdadaanan, kayang-kaya yan, tara let's go ating labanan. Pagpapakain ng sweet at tigilan, problema lang ang hatid nito sa ating lipunan. Samahan niyo po gumawa ng kasaysayan, pagkalimutan super big ang pangalan. Kailangan karneng baboy mo'y sertipikado, hanapin mo ang komi para ika'y sigurado. Simula noon kalaban natin ay mga mikrobyo, ang ASF walang pili-pili at sinasanto. Kaya ugaliing maglinis ng baboyan, kaligtasan ng alaga natin ang prioridad. Seguridad ang hinihiling ni Super Big, sisikaping ASF hindi mananaig. Sa isip ang bayanihan, isang buhay disiplina ang kailangan. Sama-sama ang Pinoy sa isang laban, huwag kalimutan Super Big ang pangalan. Yeah, Dr. V at your service. I'm a pro at this game, kaya don't be nervous. Please be aware that ASF is critical. Pay attention, I'm about to go technical. We must implement biosecurity, enforce the practice and proper mentality. There ain't no vaccine yet, so it is key. We believe it's everyone's responsibility.
Huwag matakot sa surveillance sa inyong lugar. Protektahan natin ang baboy niyong ipinundar. Hihikayatin na kumuha ng insurance. Ito ay libre, come on and take the chance. Our goals include recovery and repopulation. Tuloy-tuloy lang hanggang sa tayo'y makabangon. Di kayo nag-iisa, huwag niyong kalimutan. Super Pig at Dr. V kasama niyo sa laban. Isa puso, isa isip, bayanihan. Isa buhay, disiplina ang kailangan. Sama-sama ang Pinoy sa isang laban. Huwag kalimutan, Super Pig ang pangalan. Isa puso, isa isip ang bayanihan. Isa buhay, disiplina ang kailangan. Sama-sama ang Pinoy sa isang laban. Huwag kalimutan, Super Pig ang pangalan. Isa puso, isa isip, bayanihan. Isa buhay, disiplina ang kailangan. Tara, samahan niyo ko gumawa ng kasaysayan. Always remember, Super Pig ang pangalan. Patuloy na isinusulong ng Kagawaran ng Pagsasaka ang Organic Agriculture Program. Ito ay dahil sa mga benepisyong dulot nito sa kalusugan at kalikasan. Samahan natin si DA Rapis Chief Ma'am Novelia Garin sa kanyang pagbisita sa Doc Benny's Nature Farm sa Barangay San Francisco, Talisay, Camarines Norte. Narito ang kanyang panayam kay Ginoong Adrian Abordo, Operations Manager ng Naturang Organic Certified Farm. Tunghayan natin si DA Regional Information Officer, Ma'am Lovelia Guarin, sa kanyang panayam sa ating Asensadong Paraoma. Magandang umaga pong muli mga ka-agri. Welcome sa 43rd episode ng ating Umasenso Online Season 2. Nandito po tayo ngayon sa San Francisco, Talisay, Camarines Norte dahil makapanayam po natin ang manager ng Doc Benny's Nature Farm na pag-aari po ni Dr. Helen B. Abordo. Pero ngayon po si Sir Adrian Abordo na po ang nagmamanage. Si Sir Adrian Abordo po ay isa sa 5 core PGS group ng Camarines Norte Federation of Cooperatives na nagsanay at nakapasa sa BAPS. Yes po, sa BAPS. Sa BAPS na Participatory Guarantee System for Organic Agriculture. Ito pong Doc Benny's Nature Farm ay test accredited and accredited din po ng Agriculture Training Institute bilang learning site for agriculture at syempre po organic certified po ng PGS ng Department of Agriculture. Magandang umaga po, Sir Adrian. Magandang umaga po, ma'am. Sir Adrian, paano nagsimula itong Doc Benny's Nature Farm? Bali po, itong Doc Benny's Nature Farm ay nagsimula po noong 2009. Pangalan po nito noon ay Abordo Farm pa before. And then nung register namin sa DTI, bali sabi nung sa DTI po, ibahin naman kasi parang very common na po yung apelyido nga pong gamitin na ano. So nag-arrive po kami na ipangalan kay father po, kay tatay. Kaya naging po siyang Doc Benny's Nature Farm. Yes, si Dr. Benedicto Abordo po ay dating Division Chief po sa Department of Agriculture. Yes po. Bakit naman ikaw na yung pumalit sa father mo? Ano yung dati mong trabaho before ka naging farmer? Isa po akong safety engineer sa Saudi po. Wow. And then before po yun, sa 5 pong magkakapatid, ako lang po yung nahilig sa pagpa-farm po. Kumbaga, nung maliit pa ako nang kasama ng tatay ko. Kaya nung time na, yung siguro na-feel na niya na parang mawawala na siya. Talagang sinanay ka na sa farm. Opo, tumawag siya sa akin kasi nasa Saudi ako. Nakababalik ko pa lang galing bakasyon na pinauwi na ako na umuwi ka na at ikaw na mag-asikaso nitong farm. Kaya po yung
time na nawala siya, nung umuwi ako, dito na po ako mag-stay. Paano mo naman naihanda yung sarili mo na maging full-time farmer? Since nung bumalik po ako kasi dito, naano ko sa sarili ko na parang kung babalik ako sa government, maraming process pa pong kasi dati po nasa Provincial Engineer's Office din ako nag-work. And then, sa farming din naman po ay kumbaga may pera din naman po. Ay, marami. So, pagbalik ko po, yan, ako na mag-training sa tulong po ng DA saka ng ATI po. Natulungan po ako ng DA at ATI para maging isang farmer po talaga. Bakit naman organic farming? Nag-start po kasi yung father ko dito ay talagang natural farming na siya. Farming na since nung mag-retire siya, talagang nag-start siya ng natural farming na. Hindi pa po na yung natin na organic agriculture kasi 2010 pa po na Nang start po niya, bali itong vermicomposting talaga. Dati na talaga, ito ang pinakauna talaga yung yan po ang pinakauna niya. Tapos yung magtanim po siya ng mga iba't ibang klase ng gulay. Nung ko po itong farm, ganun na po talaga siya. Nung mamana mo. Opo. Saka okay naman po yung ang organic talaga ito kasi para sa health din naman natin. Ano ba ang mga ino-offer nitong Doc Benny's Nature Farm sa ating pong mga farmers and sa ating mga students? Since nung certified kami as LSA po ng ATI, nag-serve na po itong farm namin kasi isa rin sa objectives namin and vision nga po yung para makatulong sa mga farmers po. Nag-serve itong farm bilang area po nila para sa trainings, mga organizational meetings. Yan po. Mga farmers? Ayos po, mga farmer. Tapos po, nag-serve din po as kumbaga kung gusto nilang matutong mag-organic, kung ano po yung mga bago naming mga kaalaman na natututunan, na i-share din po namin sa kanila para magaya rin nila. Sa agriculture student po, since learning site for agriculture po kami, bali po nakapartner kami sa Camarines Norte State College po, sa Labo po yung Kanar. Bali po nagpapadala sila dito ng mga OJT, mga malalapit na mag-graduate. And then minsan, may mga pumupunta din po dito na student ng Kanar para sa kanilang mga thesis, mga study po. And then yung may mga yung sa senior high na may mga thesis din po, minsan dito pumupunta sa amin para magpatulong po. Yun naman pong sa TESDA accreditation ninyo, ano pong course yung ino-offer dito? Sa TESDA accreditation po namin, bale meron kaming 7 courses po. Yung competency base po ng organic agriculture. Meron kami nung raise organic chicken, meron kami nung produce organic vegetable, meron kaming produce organic fertilizer, meron kaming produce organic concoction and extracts, saka po yung raise organic small ruminants po. Since po competency-based lang po yung nakaprogram sa amin kasi hindi pa kami nakapag-full qualification ng NC2 po So mabilis lang po yung study nila dito. Umaabot lang po sila ng 12 to 13 days. Depende po sa program na may bibigay ng TESDA. Kasi lang naman po yun per competency. At after po nila makagraduate, may certificate po silang makukuha dito sa farm namin para ang next step po kasi niyan, magpapa-assess sila. So yun po yung katibayan na nag-training po sila dito sa amin. Sino naman po yung mga nagtuturo ng organic dito? Dito po sa farm namin, isa na po ako dun sa trainer. Opo, isa na po ako dun sa mga trainer. Saka si mother din po. Wow, si Doc Helen din. Opo. Tapos meron naman po kami na outside ng kumbaga hindi sa Doc Benny. Kinukuha po namin na mag-trainer po dito. Ano yung magiging pera dito sa vermicomposting? Sa vermicomposting po kasi meron tayong dito pwedeng may tatlong tayo diyan yung products po pwedeng magbenta tayo nung African Nightcrawler o yung bulate po. Bulate. And then yung vermicast po, yung pure na yung dumi mismo ng bulate. And then yung vermicompost po. Alin ang mga pinakamahal doon sa tatlo? Sa tatlo po, siyempre yung una-una yung bulate na po yung yung PNC. Magkano dito kung nagre-range na po siya ng nag-1,000 ng per kilo. Siguro mga ang 850 to 1,000. Yung sa vermicast. Vermicast. Kami ng bihira kaming po ng vermicast kasi
very minimal lang yung na-harvest Pero po kung niya. Kung meron po siguro, mas mahal yun. Mas mahal po kaysa sa vermicompost po. Per kilo rin po kasi ang bili nun eh. Siguro mga nasa 35 to 50. Yung isa po, yung vermicompost po. So yun naman po per sack pinagbibili. Nasa 350 to 400, ganyan. Isa itong vermicomposting sa pinagkakakitaan talaga ng mga organic farmer. Saka yan po ang isa talaga sa pinaka-basic kung mag-organic agriculture ka. Talagang dapat meron kang composting area. Nandito po tayo sa vegetable production area namin. Bale, dito namin tinatanim yung leafy vegetable namin, kagaya ng pechay, lettuce, saka yung talong at sili po. Kung makikita nyo po, medyo open pa siya ngayon kasi mag-start pa lang ulit kami ng land preparation po para sa panibagong tanim po. Makikita nyo dyan na per plot po kasi yan. Kasi since certified organic na po yung namin, commodity, kailangan po talaga meron tayong label. Nakalagay po dyan kung ano yung farm code natin, anong area yung pinagtaniman, anong crop po yung itinanim, anong plot po siyang tinaniman, saka kung kailan po i-harvest siya. Para po sa natin yan sa record keeping, yung traceability niya. Mas madali pong malaman natin kasi nga po meron tayong susundan na label po po. Bali po itong damo, isa po ito sa raw materials ng sa composting namin. Ito po, galing lang po ito dito sa palibot ng farm. Tuwing maglilinis po kami, nag-grass cutter, pagkatapos po dinadala po namin yan dito sa facility namin. Pagkadating po dito, medyo malalaki pa po kasi siya ng hibla ng damo. Sinasalang po namin siya sa shredder para mas maliit po yung mga pagkaka-chops niya po. Kasi mas maliit po yung particles ng damo, mas madali po siyang makompost kaysa po dun sa malalaki. Kaya ito po, after po ng paglilinis, lahat po nilalagay yan dito. So wala rin po kaming tapon sa farm namin. Bali ito po, mula nung binigay sa amin ito ng DA, noong 2019 po ito naibigay siguro. Hanggang ngayon po, nagagamit namin ito po. Last nagamit lang po namin ito nung nakaraang linggo lang. Bali set po ito, meron po itong kasamang timbangan, saka yung pantahi po ng sako. Kasama po ito yung Vermitri brewer po na color green. Ito yung Vermitri brewer po dito namin ginagawa po yung mga vermity. Ang mga ingredients po na ginagamit namin dito, syempre po unang-una na yung vermicast. Nasa 1 kilo po yun. And then molasses, tubig po na unchlorinated. Dapat po yung walang chlorine. And then yung iba't ibang klase po ng concoctions. Pinaghahalo-halo lang po namin dito. Ini-aerate siya for about 24 hours. And after that po pwede na po siyang gamitin. So ito po, vermity, kino-consider po namin na as complete fertilizer na din po kasi meron na po siya ng vermicast, saka yung iba't ibang klase po ng concoctions. Po. Makikita nyo yung dito, meron po siyang parang dalawang lalagyan po. Dito po nilalagay sa loob yung vermicast para po habang ine-aerate po siya, hindi po siya nagkakalat dito sa loob ng Kasi may gripo po ito. At the same time, may po siya, may screen na din. So, habang ina-harvest mo po yung vermity, so hindi po siya yung para pong walang latak. Ma-harvest mo po siya talaga ng pino yung tubig niya. So, meron po kami dito yung fermented fruit juice, fermented plant juice, IMO, FAA, saka seaweed extracts po. So, yung FAA po yung fish po ang ginagamit namin dito. Bali, ang ginagawa ko minsan, para makatipid-tipid, nanghihingi na lang po ako ng
yung mga laman loob sa kahasang ng isda sa palengke. Hinuhugasan ko na lang po ng maayos para yun po ang gawing fish amino acid po. Ito naman pong IMO, yung ginagamit namin para sa papagulot po ng ibang mga raw materials namin sa vermicomposting. So ang ginagawa naman po namin dyan ay yung sinaing na kanin po. Itong FPJ naman po, ang karaniwang ginagamit namin, yung dahon po ng kakawate o kaya po yung dahon ng ipil-ipil kasi yun po yung rich in nitrogen sa amin dito. And then yung fermented fruit juice, yun po saging na saba o kaya ay papaya yung ginagamit namin naman na raw materials sa paggagawa. And then ito po, kaya seaweed extract na nanggaling po dyan at malapit lang kami sa dagat. So nangungulekta na lang po kami ng mga seaweeds doon sa tabing dagat po. Yun naman din po ang ginagamit namin. And then sa pag-store po namin, yung first in, first out po dapat. Ano po ang benefit sa'yo bilang isa ka doon sa core group nitong organic? Unang-una po, siyempre na-certified na kami as organic po. Kumbaga, yung dating mga nabebenta namin na produce namin dito, mga fresh produce, kumbaga masasabi natin na may quality na talaga po. Kasi certified na, kumbaga. Pwede rin po kaming magdagdag ng presyo. Siyempre po, ma-recognize kami dito kasi kami yung pinakauna dito sa Camarines Norte. Wow, congratulations po. Salamat. Sa ngayon po, yung certified pa lang po kaming 5 core groups po. So, nasa process pa din po yung Canofeco, PGS group, ng pag-orient at pag-recruit ng mga magiging farmer members namin po. Kasi by next year, ang target po ng Canofeco and then through Ma'am Nene na rin po, sabi nga niya, gusto ko 50. Dapat magkaroon kayo sa loob ng 50 farmer member na ma-certify ninyo. So, malaking challenge po yun sa amin. Doon po sa mga gusto pong mag-enroll or mag-training po ng organic agriculture, open po kasi ang Doc Benny kahit sa anong edad po Open po kami. Pwede kayong mag-enroll sa amin once na nagkaroon na po kami ng mga programs na nanggaling sa TESDA. Or may iba naman po kaming pa-training na through ATI naman po. So, free po yung lahat ng mga training. Halos wala pong babayaran po. Kahit sa TESDA, free? Sa TESDA po kasi scholar po sila. Magiging scholar po sila. May binibigay po sila ng 25 slots per course. So, yun po yung pinupunuan namin, bawat scholar. So, open po ito. Pwede nyo po kaming ma-reach. Meron po kaming page, Doc Benny's Nature Farm po. Nandun din po yung mga updates ng mga activity namin dito. Or pwede rin naman po sa akin, yung through messenger ko po or Facebook, pwede naman po kami makontak. Bukod po sa Facebook, pwede naman po yung sa smart number ko, yung 0939-410-5301 po. Yan po. Anong masasabi mo sa Organic Agriculture Program at sa DA? Through Organic Agriculture Program po kasi, kumbaga yung pinag-aralan ko, hindi naman po related sa agriculture. Engineer. So, bali, malaki yung tulong po sa akin yung mga trainings na ibibigay ng DA po. Nung umuwi ako, wala akong kaalam-alam. So, nag-start ako mag-training, puro training. Hanggang ngayon po, nakasama na ako as core PGS group ng Camarines Norte po. And then, yung mga naibibigay din na interventions ng DA, hindi lang basta training, may mga facilities or equipment din po silang naibibigay. So, malaking tulong po yun para sa amin, lalo sa amin ng mga small farmers ba, kung tawagin po. So, napakalaking tulong po para sa amin.
Hindi naman kami makakaabot ng ganito kung hindi dahil po sa DA, sa tulong ng DA. Kaya maraming salamat po sa Department of Agriculture po, lalong-lalo na po sa Bicol Region po. Thank you very much po. Thank you very much, Sir Adrian Abordo po, manager ng Doc Benny's Nature Farm. Thank you po, ma'am. Very nice po. Nice meeting you po. Thank you. Sana mas lalo pang yumabong po itong inyong farm and mas marami pang farmers and students na matulungan. Yes po, salamat po. Uy, si Miss Bea! Mga ka-farmer, mga ka-fisher, kada 10 taon ay nagsasagawa ng Census of Agriculture and Fisheries ang PSA. Para saan ba yan, Miss Bea? Kailangan pa ba kami dyan? Oo naman! Responsibilidad natin na lumahok sa census upang masiguro na lahat ay maging bahagi para sa pagtugon sa mga hamon sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Kaya bawat boses, mahalaga. Simula Setyembre 2023, ang mga enumerators ng PSA ay mag-iikot sa mga kabahayan at barangay hall upang mangalap ng impormasyon ukol sa mga nasabing sektor. Huwag mag-alala, ang lahat na impormasyon na ibabahagi sa CAF ay mananatiling confidential. Bea Alonzo po, sumusuporta sa CAF. Kaya't mga ka-farmer at ka-fisher, ating suportahan ang census ng bayan. Ka-farmer, ka-fisher, tayo bida! Anong baon mo? Meron akong cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water, at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mami, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di ka mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Nagbabalik ang Umasenso Online para sa ating mga umaarangkadang balita. Narito ang mga balitang nakalap sa iba't ibang panig ng rehiyon. National Year-End Assessment 2023 ng DA-SAAD at RSBSA idinaos sa Bicol. May ulat si Emil Pasumbal. Kamakailan ay sabay na idinaos sa Bicol ang National Year-End Assessment for 2023 ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DA-SAAD at Registry System for Basic Sectors in Agriculture or RSBSA. Sa probinsya ng Albay ginanap ang SAAD FY 2023 Year-End Physical and Financial Assessment, samantalang sa Camarines Sur naman ang RSBSA National Program Management Office NPMO Year-End Assessment and Planning Workshop 2023. Isa sa mga tinalakay sa mga nasabing aktibidad ay ang mga nagawa ng programa sa kani-kaniyang rehiyon. Gayon din ang pagpaplano ng mga gagawin para sa pagpapaunlad ng implementasyon nito. Nagpulong ang mga opisyal at tauhan ng DA-SAAD Program Central Office at ang 15 Regional Program Management Support Offices or RPMSOs para sa SAAD FY 2023 Year-End Physical and Financial Assessment na pinangisiwaan ng National Program Management Office katuwang ang SAAD Bicol Region Team sa pangunguna ni SAAD Bicol Assistant Regional Focal Person Dr. Mary Grace Rodriguez. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni SAAD National Director Ulysses Lustria Jr. ang layunin ng programa na gawing community-based enterprises ang mga proyekto nito. Dagdag pa niya, ang SAAD program ay tungo sa pagpapalaki ng negosyo ng ating mga small-scale farmers. Ipinaabot naman ni Albay Assistant Provincial Agriculturist Darrell John Buen Consejo ang mensahe ni Governor Edsel Lagman. Aniya, malaking tulong ang SAAD program sa buhay ng mga taong hindi gaanong naaabot ng serbisyo ng gobyerno. Ang SAAD program po ng Department of Agriculture, ito po yung programa na ang nais po nito ay maabot yung mga farmers na hindi naaabot ng ating regular programs. Ngayon po ay nasa phase 2 na ang SAAD. Ibig sabihin po, tapos na yung phase 1 at meron na po tayong mga beneficiaries na nakagraduate na po or napatapos natin na nakarating na sila doon po sa part na hindi lamang
yung food for the table. Meron rin po silang food outside their table that can make into enterprise or na ibebenta na po nila sa market. We are on the first year of implementation of phase 2. We have our own new beneficiaries for this phase. We are very grateful for the support of the government na ipinagpatuloy po yung SAAD. Dahil po sa SAAD, mas marami pong nagkaroon ng pag-asa na kahit po sila ay mga malalayo, kahit po sila ay hindi mga miyembro ng asosasyon, sila po ay mararating ng asistensya ng gobyerno. Samantala, ang RSBSA naman ay nagkaroon din ng kaparehong aktibidad na ginanap sa Sonrisa Farm, Magarao, Camarines Sur, kung saan dinaluhan ito ng iba't ibang RSBSA offices sa buong bansa. Pinuri ni DA Bicol Regional Executive Director Rodel P. Tornilla ang mga bumubuo ng RSBSA dahil aniya, ang grupong ito ay may pinakamahalagang papel na ginagampanan pagdating sa pamamahagi ng mga serbisyo at programa ng kagawaran ng pagsasaka. Dagdag pa ni Tornilla, lalong-lalo na ngayon na tayo ay nagta-transition na hindi lang dun sa pag-register ng isang individual farmer, whether he is an individual farmer or he is a farm worker o kung ano pa man siya. Kasi ngayon nasa georeferencing na tayo. Pag sinabi natin georeferencing, precise na yun, eksakto na yun kung ano yung naipasok na land area na sukat ng lupa ng isang magsasaka, yun na yun. Hindi mo na pwedeng dayain yun. So, mas magiging madali yung targeting at ultimately yung implementation ng ating mga programa. Kasama rin dumalo si Program Director for Rice Clustering and Consolidation under Masagana Rice Industry Development Program, Emerson Yago. Ito po si Emil Pasumbal, nag-uulat para sa Umarangkadang Balita. DA-PRDP Bicol I-Plan, binigyang pagkilala ang mga natatanging lokal na pamahalaan at ahensyang katuwang nito sa pagpapatupad ng proyekto. Narito ang aking ulat. Kinilala ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DA-PRDP Planning at the local and national levels o I-Plan sa Bicol ang ilan sa mga natatanging lokal na pamahalaan at mga ahensyang katuwang nito sa pagpapatupad ng proyekto ngayong taon. Pinangunahan ni DA-PRDP I-Plan Bicol Component Head Aloha Gigi Banyaria ang paggawad ng parangal sa ginanap na Regional Project Coordination Office o RPCO5 Provincial Project Management and Implementation Unit o PPMIU I-Plan 2023 Year-End Assessment and 2024 Strategic Planning noong 5 ng Desyembre ngayong taon sa siyudad ng Naga sa Camarines Sur. Tinanggap ng PPMIU I-Plan Camarines Sur at CPMIU I-Plan Naga City ang Service Award. Samantala, kinilala naman ang PPMIU I-Plan Camarines Norte sa pagkakaroon ng pinakamaraming bilang ng Provincial Commodity Investment Plans o PCIPs na nai-endorso ng Provincial Development Council. Top Module Encoder ang PPMIU I-Plan Masbate, habang Comprehensive CIP Distinction Awardee naman ang PPMIU I-Plan Catanduanes. Pinarangalan din bilang Commendable I-Plan Component Head si Engineer Francisco Saliena ng PPMIU I-Plan Albay, habang Exemplary I-Plan Component Head naman si PPMIU Camarines Norte I-Plan Head Teodoro Licarte. Panalo rin bilang Rookie Planners of the Year sina Architect Darwin Pavia Jr., Engineer Kenneth Reynard Munoz, Marjorie Nahe at Architect Diana Beltran. Iginawad ang Exemplary Performance for 2023 by a component team sa PPMIU I-Plan Camarines Norte, habang tinanggap naman ng PPMIU I-Plan Catanduanes ang Exemplary Performance for 2022 by a component team. Binigyang pagkilala rin ng DA-PRDP Bicol I-Plan ang ilang mga ahensya na may pinakamalaking suporta sa interagency convergence ng proyekto. Kabilang sa kanila ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA na kinilala bilang RPCO5 I-Plan Commodity Co-League of the Year, Department of Trade and Industry bilang RPCO5 I-Plan VCA Enabler of the Year, at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources bilang RPCO5 I-Plan New VCA Partner. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Banyaria ang mga lokal na pamahalaan sa ipinamalas nilang dedikasyon at suporta upang makamit ng proyekto ang mga layunin nito. Pinasalamatan rin niya
niya ang mga katuwang na ahensya ng DA sa ibinigay nilang tulong teknikal at kooperasyon. Masaya rin niyang ibinalita na nakamit ng PRDP Bicol I-Plan ang highest number of PCIP updated in 2023 at highest Interagency Convergence and Non-PRDP Uptake Facilitation Award sa ginanap na South Luzon Year-End Assessment sa Batangas noong 5 ng Disyembre ngayong taon. Hindi po natin ma-achieve ang ganitong mga kaganapan kung wala po ang strong support ng lahat ng kasama natin ngayon. Sa kasalukuyan, ang DA PRDP Bicol I-Plan ay mayroong 17 updated provincial at city commodity investment plans para sa 4 na probinsya at 1 syudad sa rehiyon. Batay sa kanilang ulat, umabot na rin sa mahigit 20 milyong piso ang leveraged resources ng proyekto mula sa iba't ibang ahensya at pribadong institusyon. Bilang bahagi ng RPCO 5 and PPMIU I-Plan 2023 Year-End Assessment and 2024 Strategic Planning, ibinahagi ng I-Plan component team mula sa rehiyon at sa bawat probinsya ang estado ng kanilang ginagawang value chain analysis at PCIP, mga mainam na kasanayan, na pagtagumpayang mga suliranin at mga plano para sa susunod na taon. Kabilang sa mga dumalo sa I-Plan 2023 Year-End Assessment and 2024 Strategic Planning ang ilan sa mga opisyal at tauhan ng DA, PRDP, RPCO Bicol at mga PPMIU. Naroon rin sina BFAR Regional Director Ariel Puquinto, DTI Camarines Sur Provincial Director J. Percival Ablan, PhilFIDA Planning Officer Leo Andrew Bordeos at BFAR Planning Officer Ruben Pera Jr. Ako si Annelyn Baleza, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. DA Bicol, isinulong ang CSO accreditation at kinilala ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga CSO sa komunidad sa isinagawang First CSO Summit and Awarding Ceremonies. May ulat si William Lavapi. Nagsagawa ang kagawaran ng pagsasaka sa Bicol ng kanilang unang civil society organization o CSO Summit at Awarding Ceremonies upang bigyan diin ang halaga ng CSO accreditation at pakikilahok sa pagsasakatuparan ng kanilang mga programa, activities at proyekto. 69 na DA-accredited CSO ang lumahok sa aktibidad na isinagawa sa Magaraw, Camarines Sur noong ika-6 ng Disyembre ngayong taon. Ayon kay Aloha Gigi Banyaria, Chief ng DA Bicol Planning, Monitoring and Evaluation Division at pinuno ng DA CSO Accreditation Regional Technical Working Group, mahalaga ang okasyon upang maitatag ang taunang CSO Summit ng rehiyon at upang maisulong ang CSO Accreditation. With the farmer leaders here and the local AFC leaders from the different provinces, please tulungan nyo kami maikampanya na we need ang accreditation ng CSO. Why? Para po ma-safeguard naman natin ang public funds, correct? Sa dami ng interventions, limited resources ng gobyerno, tama lamang po na pahalagahan. Tama ba Tagalog po? Yeah. Pahalagahan natin. Ano po, kung ano man ang pwedeng itulong sa atin. Hinikayat rin niya ang mga lokal na pamahalaan na maglaan ng pinansyal na suporta sa pag-organisa, pagpapalakas at pagpapatuloy ng pag-unlad ng mga rural-based organization o RBOs batay sa Mandanas ruling. Siniguro rin niya ang patuloy na suporta ng DA Bicol sa pagpapatupad ng mga programa, aktibidad at proyekto na tumutugon sa mga pangangailangan ng agri-fishery sector. Tampok din sa First CSO Summit and Awarding Ceremonies ang paggawad ng Certificate of Accreditation sa 20 newly accredited na CSOs at isa na nag-renew ng kanilang accreditation. Kinalala rin ng DA Bicol ang mga outstanding CSO co-implementers at mga benepisyaryo sa aktibidad. Tinanggap ng Kamsur Multipurpose Cooperative, San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative o SARFC at Magaraw Multipurpose Cooperative ang Outstanding CSO Co-Implementers Award. Samantala, kinilala ang Mambalete Palangon Farmers Irrigator Association, Bicolanas Agriculture Cooperative at Nabua West Multipurpose Cooperative bilang Outstanding CSO Beneficiaries. Bukod dito, iginawad ang mga special awards sa Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry Incorporated at sa Pilipinas Shell Foundation Incorporated. Bawat awardee ay tumanggap ng Certificate of Recognition at cash award na nagkakalaga ng 10,000 pesos. Panauhing pandangal sa okasyon si Julieta Opulencia, OIC Executive Director ng Philippine Council for Agriculture and Fisheries. Binati niya ang mga CSO sa Bicol pati na rin ang DA Bicol CSO Accreditation Regional Technical Secretariat para sa matagumpay na pagsasagawa ng First DA Bicol CSO Summit at Awarding Ceremonies. Talaga pong tuwang-tuwa ako
dahil nakita ko na ang daming outstanding, which means talaga pong you work together as a team. Hinihiling din niya ang accountability at integrity ng mga CSOs sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto na DA funded. Bilang bahagi ng aktibidad, inimbita ng DA Bicol ang ilang resource speakers upang talakayin ang mga paksang kaugnay sa epektibong pamamahala at operasyon ng CSOs. Ang membro ng RAFC Bicol Resource Speakers Bureau at Chief Executive Officer ng Oragon Farmers Agriculture Cooperative na si Father Granwell Pitapit ay nagbigay inspirasyon ukol sa values formation and moral recovery among CSOs. Binigyan diin niya ang papel ng CSO sa impluwensya sa estado at sa merkado. Itinuro rin niya ang mga ito sa iba't ibang uri, roles at formation of values, pati na rin ang mga yugto ng moral development. Samantala, tinalakay naman ni Arlene Joy Alarcon, Information Officer mula sa Securities and Exchange Commission, at Maricho Pobre, Chief of Cooperative Development Authority, Bicol Supervision and Examination Section, ang proseso ng pagrehistro at mga gabay ukol sa pagsunod sa mga reportorial requirements ng kanilang tanggapan. Nagbahagi ng kanilang karanasan bilang unang youth organization na na-accredit ng DA Bicol si Josh Barcelon, Executive Director ng Albay Young Farmers Organization. Ibinahagi niya ang best practices ng RBO sa pagpapatupad ng edible landscaping project sa ikadalawang distrito ng Albay. Bukod dito, ibinahagi na DA RFO 5 Livestock Coordinator Salvador Gavino sa mga kalahok ang ilang mahalagang impormasyon ukol sa DA Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE program. Nagpaabot naman ng kanyang taos-pusong pasasalamat si Anilin Panereo, General Manager ng Kamsur Multipurpose Cooperative at Sectoral Chairperson ng RAFC Bicol Rice Sectoral Committee sa DA at sa mga tauhan nito. Anya, malaking bagay ang kanilang pagtulong, dedikasyon, passion at profesionalismo upang maalalayan ang mga CSOs sa pagkamit ng kanilang mga pangarap, misyon at layunin. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng ugnayan ng kanilang mga fellow CSOs sa DA upang maiaayon ang kanilang mga plano, programa at serbisyo sa mga layunin ng ahensya. Ako si William Labapin, nag-uulat para sa Umarangkadang Balita. DA Philmec namigay ng mga makinaryang pangsaka na nagkakahalaga ng mahigit 88 milyong piso sa 35 grupo ng mga magsasaka ng palay sa Albay. Narito si Joanne General para sa detalye. Tumanggap ng mga makinaryang pangsaka na nagkakahalaga ng mahigit 88 milyong piso mula sa Department of Agriculture Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ang 35 grupo ng mga magsasaka ng palay mula sa Albay. Ginanap ang Provincial Turnover of Agricultural Machinery noong 5 ng Disyembre sa bayan ng Kamalig ng naturang probinsya. Pinangunahan ni PhilMec Director Joel Dator ang pamimigay ng mga ayuda na pinondohan mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program. Ayon sa kanya, nararapat lamang na mabigyan ng pansin at maibigay ang mga pangangailangan ng mga magsasaka. Kayo po ang tinatawag naming modern day heroes. Sapagkat sa panahon ng pandemic, kayo po ang nagsiga na nagpakain sa sambayan ng Pilipino. Hindi lang po dito sa Albay, bagkus sa buong Pilipinas. Kaya po yung aming po mga staff ay nagbabalidate po kung ano po yung pangangailangan nyo ay dapat maibigay natin. Ang kailangan lang po namin dito, tayo po ay Qualified Farmers Cooperative and Association. Registered po kayo. At meron doon sana kayong Certificate of Accreditation na manggagaling sa Department of Agriculture, Regional Field Office 5 sa PILI. Yan po yung mga kailangan muna nyo i-provide. At saka po yung inyong letter of intent, the rest will follow na po. Ibabalidate na po kayo ng ating mga team. Inilahad din niya sa mga benepisyarong magsasaka ang hangarin ng ahensya na iangat ang antas ng kabuhayan ng mga magsasaka ng palay sa pamamagitan ng pagnenegosyo. Ayaw po namin kayong magbenta lang ng palay. Ang gusto po namin sa inyo, maging negosyante rin kayo. Magbenta kayo ng bigas. Sa paanong pamamaraan? Yung programa po ng RCEP ay meron po itong tinatawag na post-harvest to include dryer and rice mill. Ang challenge po sa inyo, kung meron kayong bodega na pwede paglagyan, bibigyan namin kayo ng rice mill at dryer.
Di po ba magandang pagkakataon yan? Na yung inaanin yung palay ay kayo na rin ang magpa-process. Mas maganda po ang magiging kita. Marami pong pamamaraan. Lamapit po kayo sa region. Sila po ang nag-allocate ng warehouse. Lumapit po kayo sa LGU, sa province. Baka po meron silang pondo na pwedeng ibigay sa inyo. Yung laman po ng bodega ay kayang i-provide ng PhilMec to include rice mill at dryer. Sasagutin po namin yan. Mahirap po ang bigay lang namin sa inyo ay ganyang mga makina. Tractor. Pagtapos na ang preparation, wala nang gamit. Combine. Pagtapos na ang anihan, wala nang gamit. Kung kayo ay may rice mill at dryer, tuloy-tuloy, di ba? Magkakaroon kayo talaga ng magandang kita pa. Nagpasalamat naman sina Albay Vice Governor Glenda Ong Bonggao at Albay Provincial Agriculturist Cheryl Rebeta sa DA PhilMec sa inihatid nilang ayuda sa mga magsasaka ng palay sa probinsya. Hinikayat rin nila ang mga magsasaka na suportahan ang isinusulong na modernisasyon at mekanisasyon ng agrikultura ng kagawaran ng pagsasaka. Ang agricultural modernization is paramount to achieve a more sustainable food industry in the country. Cognizant as we all are, karamihan ng Filipino and the young generation would always regard agriculture as a hard labor. Konting-konti na lang ang gusto na magpadaguskan sa indong mga tigigibo. It is a constant truth that we must all embrace, live up to, and develop. Modernization is the only way to change the negative mindset of the young generations. Modernization is the only way to achieve food security. Mechanization ensures a more efficient and effective process of farming. I would like to congratulate everyone. Ito po ang early Christmas gift sa inyo ng ating DA PhilMec through the Provincial Government of Albay. Pero po may kaakibat po itong responsibilidad. Tayong mga maliliit na mga farmers, hindi kayang bilhin po yan. Kaya andito tayo, sinusuportahan ng gobyerno. Pero alagaan po natin yan. At saka pagkakakitaan po ito ng kooperatiba at ng associations natin. Hinikayat rin ni Rebeta ang mga magsasaka na magpatala sa Rice Machinery Operation and Tractor Repair Servicing NC2 na ibinibigay ng libre ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA upang matuto silang magkumpuni ng sarili nilang mga makinarya. Samantala, binigyang diin naman ni Albay Agricultural Program Coordinating Officer Florentino Obalde ang kahalagahan ng mekanisasyon at ng farm clustering and consolidation. Through RCEP mechanization program, we hope to level up with these developed countries by mechanizing our farms. Another strategy po na kayo po ay inuudyok po ng Department of Agriculture po ay yung ating pong farm clustering and consolidation. Ang lambing po ng aming pong Regional Executive Director ay sumali po kayo sa F2C2. Kaya naman, malaki ang pasasalamat ng mga magsasakang sina Orlando Vibar ng Pulangi na tumanggap ng 4-wheel drive tractor at Raymond Charles Nunez ng Siyudad ng Ligao na tumanggap naman ng combine harvester. Ako po si Orlando Vibar, presidente ng Gasolabida Irrigator Association sa Barangay Sugkat, Pulangi, Albay. Ang maibibigay po sa amin ng DA at PhilMec ang traktora. Maraming makatutulong sa amin sa pagsasaka dahil sobrang minus na ang sa aming gagastusin sa pagsasaka. Kaya po salamat sa naibigay sa amin ng asosasyon ng PhilMec saka ng DA. Ako po si Raymond Charles Nicolas T. Nunez, General Manager ng Bicol Seeds Growers Multipurpose Cooperative of Ligao City. It's one of the recipients of the mechanization program of the government. Ang amin pong matatanggap ay isang combine harvester which could help us cost cut in our farm expenses. At saka po, may sasalba namin ang aming mga produce during calamities.
Etong mga binigay sa amin ay aming maalagaan at makatulong sa amin. Kami po ay dumaan sa masusing seminars, tinuro sa amin ng PhilMec kung paano namin i-maintain at saka aalagaan ang mga makinaryang binigay sa amin. Dumalo rin sa nabanggit na pagtitipon sina RCEF Mechanization Program Luzon C Cluster Head, Engineer Nino Bengosta, Malinao Mayor Sherlyn C. Bilo, Albay Provincial Agriculture and Fishery Council, Chairperson Rene de los Reyes at Shinalyn B. Diaz na kumakatawan kay Senator Cynthia A. Villar. Ang Farm Mechanization Program ay isa sa mga components ng RCEF, alinsunod sa Republic Act No. 11203 o Rice Tariffication Law. Ang pamahalaan ay naglaan ng 10 bilyong piso para sa RCEF Fund. 5 bilyong piso nito ay para sa rice farm machinery and equipment upang mapababa ang production cost ng mga magsasaka ng palay ng 3 piso bawat kilo at maiwasan ang post-harvest losses ng 5%. Ako si Joanne General, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. Atin po ang ating mga Umaarangkadang Balita. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng bini ng palay kada ektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Kundi ng 40 kg na dami ng high-quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa DA Bicol, kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Nagbabalik ang Umasenso Online. Narito na ang mga presyo sa merkado ngayong araw ng Huwebes, ika-14 ng Disyembre ngayong taon. Sa Sorsogon City Public Market, well-milled rice lokal 54 pesos, pork liempo 270 pesos, tilapia 160 pesos, galunggong 160 pesos, whole chicken 200 pesos. Egg medium size, 8.50 pesos per piece. Ampalaya, 100 pesos. Tomato, 80 pesos. Cabbage, 100 pesos. Pechay Bagyo, 80 pesos. Red onion lokal, 240 pesos. Sa Legazpi City Public Market naman, well-milled rice lokal, 54 pesos. Pork liempo, 260 pesos. Tilapia, 150 pesos. Galunggong, 160 pesos. Whole chicken, 195 pesos. Egg medium size, 8 pesos per piece. Ampalaya, 120 pesos. Tomato, 70 pesos. Cabbage, 80 pesos. Pechay Bagyo, 70 pesos. Red onion lokal, 240 pesos. Sa Naga City Public Market naman, well-milled rice lokal, 53 pesos. Pork liempo, 300 pesos. Tilapia, 160 pesos. Galunggong, 180 pesos. Whole chicken, 200 pesos. Egg medium size, 8 pesos per piece. Ampalaya, 100 pesos. Tomato, 80 pesos. Cabbage, 80 pesos. Pechay Bagyo, 80 pesos. Red onion lokal, 220 pesos. Kapantay ng pagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya, patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya.
Mabuhay ang mga food heroes ng bansa. Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino. Ilagay ang kanang kamao sa kaliwang dibdib at sabay-sabay nating bigkasin ang Be Responsible Pledge. Bilang isang mamayang Pilipino, abakada ng Be Responsible ay isa sa puso at susundin ko. Adlay, mais, saba at iba pa ay yahalo ko sa kanin. Brown rice ay aking kakainin. Kain na hindi ko sasayang. Dapat bigas ng Pilipinas ang aking bilhin. Aking isa sa puso ang panatang ito nang mapabuti ang ating kalusugan. Magsasaka natin ay masuportahan at makatulong na maging sapat ang bigas ng Pilipinas. Susundin ko ang abakada na ito dahil malaki ang magagawa ko para sa bansa at magsasakang Pilipino. Sa bawat buting bigas o kanin na aking matitipid, ay nagiging. Mga dapat gawin bilang paghahanda kung sakaling sumabog ang bulkan. Maghanda ng mga supply kit tulad ng flashlight, whistle, tubig, sapat na pagkain, face mask, blankets, sturdy shoes, damit o jacket, power bank, radyo at ekstrang baterya, pera, tools tulad ng wrench, pliers and screwdriver, can opener, maps, cellphone and charger, duct tape, and waterproof containers. Makipag-ugnayan sa municipal agriculturist hinggil sa posibleng kakailanganin sa mga taniman. Magpasigurong magparehistro sa Philippine Crops Insurance Corporation sa mga bago pa lamang na tanim. Palaging makinig sa radyo or sa TV para sa mga updates. At dyan po nagtatapos ang aming Season 2 finale episode, Mga Kaumasenso. Sa ngalan ni DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla at DA Rapis Chief Ma'am Lovelia Gorin, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Gamit ang hashtag na #UmasensoOnline, #Agribalita sa Bicol at #UO Season 2, i-like, i-heart at i-share po ninyo ang aming finale episode ngayong araw. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na taon. Dito lang sa Umasenso Online. Maligayang Pasko po! Merry Christmas! Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito magmumula ang tunay na paglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmunang ng bansa. Sa gusto at makabagong teknolohiya, iba yung kakayahan at lakas sa pagsasaka, sapat na suporta sa agrikultura.